Welcome to Kulay TV. Dahil sa isang business trip, ay napilita si Tyrone na lumipad ng ibang bansa. Ayaw niya pa sanang iwan ang nasa ospital niyang ina, pero wala siyang magagawa dahil kailangan niyang gampanan ang kanyang trabaho. Ihinabili na lamang niya ang ina sa kasambahay nilang matagal na rin nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Hindi man kampante si Tyrone sa kanyang pag-alis, lalo na sa isiping kailangan siya ng ina, pero winaksi na muna niya iyon sa kanyang isipan. Kailangan niya mag-focus, lalo pa at trabaho niya na ang nasasali sa sitwasyon. Naging matagumpay naman ang kanyang paglipad kasama ang kanyang sekretarya na si Elton, at makalipas lamang ang 1 linggo ay lumipad na sila muli pabalik ng bansa. Pagpasok sa eroplano ay dahil ayaw pareha si Elton at Tyrone na pumesto sa sentro, ay parehas silang naupo sa gilid. Ilang sandali pa ay pumasok naman ang isang babae at tinignan muna ang kanyang tiket, saka naupo sa gitna nilang dalawa. Noong una, wala lang naman yung kay Elton, pero na mag-announce na ang kapitan na lilipad na sila, doon niya na napansin ang paulit-ulit na pagdadasal ng katabi niyang dalaga. Hanggang sa maramdaman na nga nila na sila'y lumilipad, at doon na biglang napapitlag si Tyrone nang hawakan bigla ng dalaga ang kanyang kaliwang kamay. At hindi lang simpleng paghawak yun, dahil ramdam ng binata ang kuko ng dalaga na parang bumabaon na sa balat niya. Kitang-kita niya rin na nakapikit ito at parang takot na takot. "Miss, my hand?" Pulong niyang panimula dito, at nang walang makuhang sagot mula sa dalaga, ay doon na siya nagsalitang muli. Miss?" Doon na lalaki ang dalawang mata ng dalaga at agad na kinuha ang kanyang kamay. Parehas naman nilang nakita na nasugatan nito ang kamay ni Tyrone, kaya doon na siya humingi na pasensya. "Oh my God! I'm sorry! I didn't mean to hurt you!" Nag-aalala nitong hingi na paumanhin. "It's okay. Ipapagamot ko na lang to pagdating. Are you okay? Bakit ka nanginginig?" "Sorry. Takot kasi talaga akong sumakay sa eroplano eh. Para kasing nai-imagine ko na nasa ulat na tayo at sobrang taas na ng lapad natin." "Takot ka sa heights? Pero sumakay ka pa rin?" "Kailangan eh. May importante kasi akong rason kung bakit ako bumiyahe. Hindi ko naman isasakripisyo ang takot ko para lang bumiyahe na walang katuturan, no?" "I see. Natatakot ka pa rin ba?" "Medyo." Pagkarinig noon, si Tyrone na nga mismo ang kumuha sa kamay ng dalaga at hinawakan ng mahigpit. "Hawakan mo lang ang kamay ko hanggang makarating tayo." Wika pa nito na hindi na tinapunan ng tingin ang dalaga. "Pero nasugatan kita." "Malayo na sa bituka yan. Hindi ko ikamamatay ang sugat na yan." At doon na nga ngumiti ng bahagya ang dalaga, saka naupo ng maayos habang sikretong tinitignan ang kamay nilang dalawa ni Tyrone na magkadikit. Hanggang sa makatulog na nga ang dalaga, ay hawak-hawak pa rin ito ang kamay ng binata. Ilang oras pa ang lumipas ay nakarating na nga sila muli sa bansang Sinilangan, kaya doon na tinignan ni Tyrone ang natutulog na katabi na hindi pa rin pinapakawalan ang kanyang kamay. Bahagya naman siyang napangiti, bagay na napansin agad ng sekretarya nitong si Elton, kaya nawala pa unti-unti ang ngiti sa kanyang mga labi. "Sir, hindi pa po ba tayo bababa?" Tanong pa nito sa kanya. "I don't know how to wake her up." Hawak niyang kamay ko. "Kita ko nga po, sir. Gusto mo bang ako na ang gumising sa kanya?" Tumango naman si Tyrone bilang tugon, kaya doon naginising ni Elton ang dalaga. Na magising naman ito, dali-dali na nitong kinuha ang kanyang kamay. "We're already here. Ikaw na ang maunang bumaba at susunod na kami ng sekretary ko." Panimula naman ni Tyrone. "Salamat ulit ha." Ngiti pa ng dalaga, tsaka nauna nang tumayo at umalis.
Hindi naman maiwasan ni Tyrone ang hindi mapangiti dahil sa naging pagtugon ng dalaga. Bumalik naman siya sa ulirat nang iwagayway ni Elton ang kamay sa harap ng kanyang muka. What do you think you're doing? Kunot noong tanong niya dito. Wala po kasi kayo sa sarili, sir. Ang ibang pasahero po nakababa na. Dito po ba tayo matutulog sa loob ng eroplano? Sige nga, sagutin mo nga yung tanong mo. Gusto mo ba dito tayo matulog sa loob ng eroplano? Hindi po, sir. Di ka naman mabiro, oh. Let's go. At tumiretso ka na muna sa bahay ninyo. Bukas na tayo pumunta sa office. Day off po ako ngayon, sir. Bakit? Sinabi ko bang wala kang trabaho? Gagawin mo pa rin ang trabaho mo, pero sa bahay mo na yung gagawin. Gets? Tapusin mo ang pinapagawa ko sa'yo, dahil bukas sa bukas din. Hihingan ko yan from you. Ay, akala ko po day off ko, sir. Gusto mo ba mag-day off? Dahil kapag oo ang sagot mo, bibigyan kita ng forever day off. You want that? Ito namang si sir, oh. Sabi ko nga po, wala po akong day off. Napailap na lamang sa kanyang mata si Tyrone at natatawa na rin dahil alam niyang nagbibiro lang ang sekretarya. Bukod pa doon, hindi naman niya ito pinagkakaitan sa day off na gusto nito. Nasaktuhan lang na marami silang kailangan tapusin bago pa man ang ibinigay na deadline. Na makababa na sila, nagkanya-kanya na nga ang dalawa. Tumiretso naman agad si Tyrone sa ospital kung nasaan ang kanyang ina. Imbis na magpahinga galing sa mahabang linggo at nakakapagod na biyahe. Pagdating ay naabutan niya pang natutulog ang kasambahay nilang si Manang Belen, samantalang ang kanyang ina ay gising na. Mom, kanina pa po ba kayo gising? Do you want something? Shh! Lower down your voice, son. At baka magising si Manang Belen. Napuyat yan kagabi hanggang madaling araw sa pagbabantay at pag-aalaga sa akin. Ilang minuto pa lang yung nakakaidlip. Pinilit ko pa nga yung matulog na at magpahinga dahil kaya ko naman ng sarili ko. I'm sorry, Mom. Papauwiin ko na lang po muna si Manang para makapagpahinga po siya fully. Ako na lang po muna ang magbabatay sa inyo dito. Son, look at you. You seem really tired. Kagagaling mo lang ba sa biyahe? Mom, hindi na po yung importante. Tyrone, importante yun. Baka masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Katulad ngayon, kagagaling mo lang sa business trip at tumiretso ka pa talaga dito. Magpahinga ka naman muna, anak. At baka tayong dalawa na talaga ang nakahiga dito sa hospital bed. Mom, I'm fine. No, you're not. Nandito naman ang mga nurses at nandito ang doktor. Okay na ako. In fact, sabi ni Doc, makakalabas na ako anytime sooner. Don't worry about me too much, okay? I'm fine. Hindi ko po kasi kinaalagaan eh. I understand. May ibang priority ka and that's okay. Hindi lang sa akin umiikot ang mundo mo. Have time for yourself. Sige na, umuwi ka muna ng bahay at magpahinga ka doon. Kaunti na lang babagsak na din yung katawan mo sa sobrang pagod. But Mom, wag nang maraming reklamo, Tyrone. Sige na, umuwi ka na at baka magising pa natin si Manang Belen dahil sa pagtatalo natin dito. Fine, pero babalik ako bukas. Bumalik ka kapag bakante mo na. Sabi ko naman sa'yo, okay na ako. O sige po, basta kapag masama ang pakiramdam mo or if ever you need me, tumawag lang po kayo ha. Oo na, sige na. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Love you, Mom. I love you too. Mag-iingat ka pa uwi. And please, bigyan mo naman na kaunting pahinga ang katawan mo, anak. Isang pilit ng ngiti naman ang pinakawala ni Tyrone tsaka lumabas na nga na si Led. Ang totoo, tama nga ang kanyang ina. Pagod na ang katawang lupa niya. Wala siyang sapat na tulog at wala rin siyang sapat na pahinga. Baka kapag pilitin niya pang sarili, ay imbis na maalagaan niyang ina, siya pa itong maospital at siya pa itong aalagaan. Kaya wala na ring nagawa pa ang binata, kundi ang umuwi at doon,
mano-manong ginamot ang sugat niya sa kamay. Kinabukasan, dahil araw na naman ng trabaho, ay maaga naghanda si Tyrone at pumasok sa opisina. Sinalubong naman agad siya ng sekretaryang si Elton. Meetings for today, Elton? Yes po, sir. May meeting po kayo ngayong tanghali kay Mr. Reyes. Mr. Reyes? Yes po, sir. Yun po yung CEO ng Mills Corporation. Pumayag ba ako na makapag-meeting sa kanya? Ni hindi ko nga kilala ang taong yan. At hindi popular ang company niya. Yes po, sir. Dahil kakasimula pa lang po nila. Parehas po kasi ang product sa pinoproduce natin sa product sila. Kaya nagpadala po siya ng letter para makapag-meeting pa sa inyo. Pero hindi ako pumayag, Elton. How come nasa list ko na siya? Sir, pumayag po kayo. What? Are you kidding me? Bago po kasi tayo lumipad para sa business trip, nag-follow up po sila at ang itanong ko po ulit sa inyo kung papayag po ba kayo. Sabi mo po, oo. What? Ni hindi ko nga matandaan na nagtanong ka ulit sa akin. Tinanong ko po ulit, sir, habang papunta po kayo sa ospital nun. What the hell, Elton? Syempre tatango ako. Wala ako sa sarili ko nun eh. Dahil sa pagkatalanta. Gawan mo ng paraan yan ha. Pero sir, naset up na po ang schedule nyo. Malaking kasiraan po to sa pangalan mo kapag hindi po kayo sumipot. God, fine. Pero next time ha, do your job well. Makiramdam ka naman. Ayaw ko na maulit pa to ha. Kasi if ever ulitin mo pa tong katangahang to, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho mo. Do I make myself clear, Elton? Yes po, sir. Pasensya na po talaga. Nakayukong wika na sekretarya. At doon na nga iniwan ni Tyrone ang sekretarya at tumuloy na sa kanyang opisina. Nasa po naman agad na binata ang kanyang ulo dahil ayaw na ayaw pa naman niyang pumalpak sa lahat ng bagay. At ngayon, imbis na ayaw niyang siputin si Mr. Reyes, wala na siyang magagawa kundi ang makipag-usap dito. Tanghali na at dahil makikita pa si Tyrone at Mr. Reyes sa may malapit na restaurant, ay doon na daling-daling bumaba ang binata na agad din namang sinundan ni Elton. Let's go. At baka kanina pa'y naghihintay. Utos si Tyrone sa sekretarya. Sir, dagdag information lang po. Tinawagan ko po kasi ang kumpanya ni Mr. Reyes. At sabi po na nakasagot, hindi daw po available si Mr. Reyes. So, hindi matutuloy ang pagkikita namin. Matutuloy pa rin po, sir, dahil may representative naman daw po si Mr. Reyes. Representative? Yes po, sir. Babae po. Yun po daw ang makakausap mo in behalf of the CEO. Then where is she now? Baka mamaya, paghintayin niya pa ako sa meeting place ha. Nandoon na daw po siya, sir. At kayo na lang po ang hinihintay. Sige na. Pumunta na tayo doon para matapos na to. At iyon na nga ang kanilang ginawa. Pinaandar naman agad ni Elton ang kotse tsaka nagtungo na sa kung saan ang usapan ng pagkikita. Pagdating ay nauna namang pumasok si Tyrone sa restaurant at dooy isang babaeng naka-formal attire ang kanyang nakita. Nakayuko ito habang tinitignan ang menu, kaya doon na lumapit ang binata. Ikaw ba ang representative ni Mr. Reyes? Panimula niyang tanong dito na siyang ikinaangat naman ng ulo ng dalaga. Doon ay parehas sa laki ang mata ng dalawa dahil kung parehas silang hindi nagkakamali. Nagkita na sila isang beses at iyon ay sa eroplano. Binitawan naman agad ng dalaga ang hawak-hawak na menu tsaka tumayo at ngumiti. Hi! So you're Mr. Tyrone, sir na? Nice to finally know your name. I'm Nadia Ilustre, Mr. Reyes representative. Pagpapakilala pa ng dalaga sabay lahat sa kanan nitong kamay. Nice to know you too. Formal na sagot naman ni Tyrone tsaka tinugon ang pakikipagkamay ni Nadia. Naupo naman agad sila at doon na lumapit ang waiter para ibigay ang isang kopya ng menu kay Tyrone. Tinignan naman agad yun na binata at agad namili. Ganoon din si Nadia, kaya hinihintay na lamang nila ang kanilang order at nag-usap na muna. By the way, kamusta naman ang kamay mo? Gumaling na ba ang sugat? Paunang tanong pa ng dalaga. Malapit na. Nilalagyan ko na ng ointment para hindi umitim.
Maiba tayo. Where's Mr. Reyes? At bakit isang representative ang pinapunta niya dito? Actually, ako ang co-o ng Mills Corporation. My name is Nadia Elusta Reyes, and Mr. Reyes is my dad. Nasa ibang bansa siya ngayon at nagpapagaling, at siya din ang dahilan kung bakit ako nagpunta doon. Kahit takot na takot ako sumakay ng eroplano. I understand now. So Mills Corporation is your own company, right? Yep. Baguhan pa lang ako sa industriya, kaya mas pinili ni Dad na pangalan niya ang dalhin ko, especially sa CEO na posisyon. And do you think expert ang dad mo sa business matters? Yep. I am 101% confident dahil minsan na niyang pinabagsak ang kumpanya ng dad mo. What? Yep. Kahit isearch mo pa ang information sa internet, ang company ni Dad noon ang pinaka-popular na pangalan sa business world. Pero noong magkasakit siya, pinili niyang ibenta ang kumpanya niya at hayaang pamunuan iyon ng daddy mo. So are you saying na I should be thankful to your dad kasi siya ang dahilan kung bakit naging sikat ang kumpanya namin noon? Which is, ako na ang namamahala ngayon? Yep. Dahil kung nasa business world pa si Dad until now, hindi kayo sisikat ng ganyan. Hindi mo rin siguro kilala ang daddy ko. Dahil katulad ko, bata ka pa noon. So what are you trying to say? Ano ba talagang pakay mo? Hindi mo ba binasa sa document na pinadala ko sa'yo? Gusto ko makipag-partner sa'yo sa business. What? No! No agad? As in, agad-agad? Hindi ka malang ba nag-isip na ayaw mo na? Kakasimula mo lang. At tulad nga nasabi mo, ang dad mo lang ang magaling at hindi ikaw. You put credit by using his name as the CEO of Mills Corporation, kahit ikaw naman talaga ang nagpapatakbo. I can't do business with weak ones. Nang init naman agad ang tenga ni Nadia sa narinig at tinignan ng masama ang binata. I'm not weak, Mr. Serna. Hindi nga ba? Paano naman kung pumayag ako makipag-partner sa'yo? Paano kapag may business trips tayo? Are you going to say, ikaw na lang, Mrs. Serna, I can fly with you. I'm afraid of heights. I'm afraid of heights, but you can't use that as my weakness, Mr. Serna. Malalampasan ko din yan. At kahit takot ako, I will do everything para na matanggal ang tako sa loob-loob ko. What if hindi? Then try me. One more flight with you, and I promise not to hold your hand hanggang sa dumating na tayo. Okay. Kapag naging successful ang paglipad natin ng hindi ka nangahawak, papayag ako sa kondisyon mo. Pero if nag-fail ka, matik reject agad. Are we clear? Clear. Kailan natin ang gaganapin? Kailan ka ba available? I'm available tomorrow. Good. Magkita na lang tayo bukas and do our thing. Kahit nag-aalinlangan ay hindi na nagawa ni Nadia ang tumanggi. Kailangan niya ang binata, lalo pa at kakasimula lamang niya at ayaw niya nang pastrasin pa ang ama dahil may iniinda na itong sakit. Bukod pa doon, nakaramdam naman siya ng kaunting disappointment dahil imbis nagagapuhan siya sa binata at gentleman pa ito, ngayon para nagbago ang tingin niya dito. Kinabukasan at tulad nga na napag-usapan ay nagkita ang dalawa sa rooftop sa building ng kumpanya ni Tyrone at doon may isang itim na chopper na ang naghihintay sa kanila. Napalunok naman na makailang ulit si Nadia sa nakikita dahil talagang nasa tuktok na sila ng building. May oras ka pa para mag-back out if you want. Panimulang pangaasar pa ni Tyrone sa dalaga. Psh, kapag ginawa ko yan, para ko na sinasabi na wala akong isang salita. Are you sure? Basta, wag mong ipipikit ang mata mo ha. Oo naman. I told you, I'm not weak. Okay, sabi mo Weak ka ng binata. At nauna na ngang pumasok sa chopper sa may bandang likuran. Napahinga naman muna ng pagkalalim-lalim si Nadia. Tsaka pa siya taas noong pumasok sa chopper. Doon ay sabay naman nilang sinuot ang mga safety suit bago papaliparin ng piloto ang chopper.
Ang katabing si Tyrone naman ay nakikiramdam lang sa dalaga. Alam niya kasing takot ito at nilalabanan lang nito ang kanyang takot para sa pakikipag-collab niya dito. Tinignan rin ni Tyrone ang kamay na dalaga at nakahawak lang ito sa isa't isa habang nanginginig. Hindi naman pinikit ng dalaga ang kanyang mata tulad ng napag-usapan nila, pero kitang-kita ni Tyrone ang nanunubig nitong mga mata. Are you okay? Bakit hindi ka tumingin sa baba para makita mong ganda ng view? Sinusubukan ko, Tyrone, pero pwede bang dahan-dahan lang? Why? Pwede mo na matignan ng diretso? At kahit nagdadalawang isip, wala na ngang nagawa pa si Nadia kundi ang dahan-dahang tignan ang baba at doon na siya napasigaw at may riing ipinikit ang kanyang mga mata. Tila naman nakaramdam ng awa si Tyrone kaya doon na siya nagpasya na yakapin ang dalaga. I don't know kung ano ang dahilan ng takot na yan. Pero I'm just here. I'm sorry. Bulong pa ni Tyrone kay Nadia. Nagulat man, pero tinugon na lamang din ni Nadia ang yakap na yun, tsaka ipinikit na nga ng tuluyan ang mga mata. Ilang sandali pa, ay inutusan naman ni Tyrone ang piloto na bumalik na, kaya yun din agad ang ginawa nito. Nang makabalik na, naupo naman agad si Nadia sa sulok ng rooftop, na dali-dali rin namang dinaluhan ni Tyrone. May water ako dito. Do you want some? Alok nito sa dalaga. Are you going to reject my offer now? Why? Do you want me to reject your offer? Pabalik tanong naman ito. Ang usapan natin, kapag pumikit ako at napahawak, hindi mo natatanggapin ang offer ko. But you did. Hindi ka naman humawak at pumikit, right? Ako ang kusang yumakap at humawak sa'yo. So, tatanggapin mong offer ko? Yup. I know you're a smart girl because I did some research at hindi na konektado ang pagiging matatakutin mo sa matataas sa business world. So now, we're partners. Sabay lahat nito sa kanyang kamay. Ngunit imbes na tumugon ay tumayo lang agad ang dalaga at niyakap ng mahigpit ang binata. Hindi na rin niya napigilan na hindi maiyak dahil sa saya. Thank you. Thank you once again. Ngumiti naman si Tyrone, tsaka sabay na silang sumakay ng elevator papunta sa ika-6 na palapag kung saan naroon ang opisina niya. Pumunta ka dito tomorrow at ipapakilala kita sa board members. Yes, I will. Thank you so much. Aalis na ako. Huling wika ng dalaga tsaka umalis. Saktong pag-alis naman ng dalaga ay ang pagpasok rin ni Elton sa kanyang opisina. Sir, pick up all your things, Elton. At mag-day off ka ng 1 linggo. Pagputol pa ng binata sa sasabihin sana ng sekretarya. Sir, may lagnat po ba kayo? Ano? Day off po, sir? 1 linggo? Tama bang narinig ko? Bakit? Ayaw mo ba? Gustong-gusto po, sir. Pero, bakit po biglaan yata? Pasalamat ko lang din yan sa'yo. Dahil tinanong mo ako nang wala ako sa sarili at nag-set ka ng meeting kay Mr. Reyes. Ay, alam ko na. In love po kayo kay Miss Nadia, ano? Alam mo, kalalaki mong tao pero chismosa ka. Nga pala, ano nga pala ulit ang sasabihin mo? Sana kanina. Tumawag po ang doktor na mami mo at nakalabas na daw po siya kanina, sir. That's good. I will call her na rin ngayon. You may now go, Elton. Talaga po, sir? Ayaw mo ba talaga? Last na lang talaga yan, ha? At babawiin ko na ang sinabi ko. Opo, sir. Sabi ko nga po aalis na po ako ngayon. Bye po, sir. Have a nice love story. Pahabol pa ng binata tsaka umalis na nga na si Led. Natawa naman si Tyrone dahil alam niyang dakilang palatawa at choker ang kanyang sekretarya. Loyal din ito sa kanya magmula pa noon, kaya masasabi niyang hindi siya nagsisisi na ito ang naging kaagapan niya sa lahat. Kinabukasan din ay ipinakilala na nga ni Tyrone si Nadia sa iba pang board members at doon na namangha ang binata. Dahil kilala pala talaga
ng iba ang ama ng dalaga dahil sikat ito kahit noon pa man. Matapos ang meeting ay naisipan ni Tyrone na yayain na kumain sa labas ang dalagang si Nadia. Are you hungry now? Tanong pa ng binata. Tumango naman si Nadia at tipid na ngumiti. May alam akong masarap na restaurant dito. Hindi ito kasing fancy ng restaurant sa ibang bansa, pero masasabi kong one of the best ito. You wanna eat there with me? Okay. Hindi naman ako pihiga sa pagkain kaya sige, papayag ako. Nice ko ring ilibre ka dahil pumayag ka sa proposal ko. This partnership is very important to me, lalo na at para ito kay Daddy. I see. Hindi ko pa natanong kung kamusta ang dad mo. He's getting better now, Tyrone. Don't worry. Tsaka, tiyak na matutuwa yun kapag maibalita ko na sa kanya na pumayag ka na ng mag-partner tayo sa business. At least, malalaman na ng lahat na okay tayo kahit may past ang pamilya natin noon. I don't know their story but I can assure you na hindi tayo sasali sa hidwaan nila noon. Let's go? Tumango muli si Nadia at napangiti ng bigyang daan ni Tyrone upang maunang lumabas ng conference room nito. Sa isang simple ngunit eleganteng restaurant dinala ni Tyrone si Nadia. Kaagad rin silang umorder na makakain na nagpapakalam ng gusto sa tiyan ng dalaga. Ilang sandali pa ay dumating na ang order ni Tyrone at kaagad rin silang nagsimulang kumain. This is great! Thank you, Tyrone, at nakatingin ako ng ganito kasarap na pagkain. I used to eat this noong narito pa si Mommy. Sobrang salamat talaga. Nagulat naman si Tyrone sa narinig at agad na napatigil. Wala na ang mommy mo? Well, yes. Ilang taon na rin. Kaya nga lahat ng utos si Daddy ay ginagawa ko. Dahil siya na lang ang meron ako. I can see that. I know what you feel. Nagkasakit din ang mommy ko, kaya alam ko ang nararamdaman mo. Oh my! Is she okay now? Oo naman. Nakalabas na siya ng ospital. But anyway, bakit ba sila ang pinag-uusapan natin? Bakit hindi natin pag-usapan ang sarili natin? Napatigil naman kaagad si Nadia at unti-unting napangiti. Yeah, right. Let's talk about ourselves first. Napailing na lamang si Tyrone at natatawang sumubo ng pagkain. Nag-usap na lamang sila tungkol sa sarili nila hanggang sa matapos silang kumain. Napag-alamanan ni Tyrone na isang fashion designer si Nadia, ngunit tumigil ito na sabihin ng kanyang ama na magtatayo muli ito ng kumpanya. Agad namang pumayag ang dalaga at sinunod ang utos ng ama. Hindi naman nagsisisi si Nadia dahil nakilala niya si Tyrone. Lumipas ang ilang linggo ay lumipad pabalik ng ibang bansa si Nadia upang bisitahin ang ama na nasa ospital. Hindi nakaramdam ng takot si Nadia dahil sa oras sa iyon ay kasama niya si Tyrone at hawak-hawak pa nito ang kamay niya. Tyrone, okay lang ba talaga na iwan mo ang kumpanya mo para lang makasama sa akin sa pagbisita kay Daddy? Nahihiyang wika ni Nadia. Of course it's okay. Wala namang problema sa sekretary ko, ang mga inuutos ko sa kanya. Ngiting sagot ni Tyrone. Tumango naman si Nadia at tumingin sa labas ng bintana ng eroplano. Nagtataka siya dahil ramdam niya ang payapa magmula nang pumasok sila sa loob ng eroplano. Maybe because hawak-hawak ng gwapong lalaki ang kamay mo, be. Bulong ng kanyang isipan at kaagad din siyang napangiti. Hindi mapagkaila ni Nadia na attractive siya kay Tyrone dahil bukod sa gwapo ito ay palagi pa siyang iniisip ng binata. Pagdating nila sa ibang bansa ay agad pinakilala ni Nadia si Tyrone sa kanyang ama at natutuwa pa itong makita ang binata. Ilang araw lamang ang lumipas ay umuwi na rin sila Nadia at Tyrone sa bansang Sinilangan. Halos araw-araw ay lumabas ang dalawa para kumain sa labas at sa paborito nilang restaurant. Mula na magkakilala sila ay halos walang araw na hindi sila magkasama. Hanggang sa mapansin na ng dalaga
ang kakaibang kilos si Tyrone tuwing kasama siya. Tyrone, pansin ko kasi na nagsunod-sunod na ang pag-aaya mo sa akin na lumabas, pero wala naman tayo na pag-uusapan tungkol sa business. Oh, iba ang dinner na tungkol sa trabaho at iba ang dinner natin. It's a date. Yeah, alam ko, pero bakit? Wala naman. Nakikita ko kasi na ikaw na ang babaeng pakakasalan ko soonest eh. Kaya mas kinikilala pa kita ngayon. Natawa naman ang dalaga tsaka muling nagsalita. Papakasalan agad? Hindi mo pa nga ako nililigawan eh. Biro naman ang dalaga. Importante pa ba yun? Hindi na uso ang ligaw-ligaw na yan. Kasal agad. Tyrone, you can't remove that. It's part of the Filipino culture. Mas romantic kapag ligaw muna. Mas romantic kapag kasama kita. Tsaka, hindi ako marunong maligaw. Kaya magpropose na lang ako agad. Well, sorry ka na lang. Dahil, hindi rin kita sasagutin. Ano? Sa gwapo kong to? Aayaw ka pa? Manligaw ka muna. At saka, hindi ako easy to get, no? Hindi nga ako marunong manligaw. Bahala ka. Maghanap ka na lang ng babaeng papayag sa proposal mo agad. Teka. Di ka naman mabiro oh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Business partners na nga tayo. Partners in life pa. Ewan ko sa'yo, Mr. Serna. Inap na lamang ng dalaga sa kanya dahilan upang matawa siya. Ang totoo, binibiro niya lamang ang dalaga. Marunong naman talaga siya manligaw at balak na niyang ligawan agad si Nadia pagkatapos ng big project nila. Nagdaan pa ang ilang mga araw at naging matagumpay naman ang big project nila na siyang pinangunahan pa ni Tyrone. Pagkatapos din, doon na sinumulan ng binata ang kanyang estratehiya at ang kanyang diskarte. Una, ipinakilala niya muna si Nadia sa kanyang ina. Tuwang-tuwa pa ang nanay ni Tyrone nang malaman si Nadia ang babaeng napupusuan ng kanyang anak. Ilang buwan ang lumipas ay lumipad pa uwi na bansa ang ama ni Nadia at personal na humarap sa pamilya ni Tyrone. Hindi tuloy maiwasang mapangiti ni Tyrone at Nadia at tila umaayon sa kanila ang panahon. Lumakas muli ang resistensya ng kanilang mga magulang at wala itong galit na nararamdaman sa bawat isa. Isang araw, habang nasa business meeting si Tyrone kasama si Nadia, ay naisip niyang magbakasyon kasama ang dalaga. Nabalik na lamang siya sa kanyang wisyo nang kalabitin siya ni Nadia at pinanlakihan ng mga mata. What are you doing? Kanina pa tapos ang meeting. Pero tulala ka pa rin dyan. May sakit ka ba? Kaagad namang napaupo na matuwid si Tyrone at lihim na humingi ng tulong sa kanyang sekretarya na napangiti lamang. Sorry, may iniisip lamang ako. Pero parang oo, para may sakit ako. Napasinghap naman si Nadia at mabilis sa hinawakan si Tyrone. Saan? Kailan lang? Bakit hindi ko alam na may sakit ka? Halos araw-araw kitang kasama. Lihim na napangiti si Tyrone dahil wala naman talaga siyang sakit. Naisip niya lang na pagtripan ang magandang dalaga. Kaagad tinuro ni Tyrone ang kanyang puso at titig sa mata ni Nadia. Dito ang sakit dito. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo. Kaagad napatigas si Nadia at umirap. Akala ko pa naman kung ano. Paano naman kita sasagutin? Kung wala ka naman tinatanong. At saka, pinakilala mo lang ako sa mami mo. At kumakain sa labas, gabi-gabi. Wala naman tayong ibang pinag-uusapan kundi ang kumpanya mo at ang kumpanya ni Dad. Kaya nga kaya naisip ko kanina na magbakasyon tayo nang tayong dalawa lang. Biglang gumuhit ang pilyong ngiti ng binata, kaya agad nag-iwas ng tingin si Nadia dahil biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Huwag ka magbibiro ng ganyan ha, baka nung isipin ng sekretary mo. Kaagad namang napalingon si Tyrone sa sulok kung saan nakikinig ang kanyang sekretarya.
Tumikim lamang siya at agad kumaripas ng takbo ang lalaki. Natatawa tuloy si Nadia, ngunit agad ding napasigaw na biglang hawakan ni Tyrone ang kanyang bewang at agad siyang napaupo sa ibabaw niya. Oh my! Tyrone, tumigil ka nga. Baka may makakita sa atin. Wala nang makakakita sa atin. At tayong dalawa na lamang ang narito, Nadia. You know how much I like you. I've been dreaming of you simula na makilala kita. Kaya nga binigyan ko ng 1 linggong pahinga ang sekretary ko dahil siya ang dahilan kung bakit tayo nagkitang muli. Nag-iwas naman ng tingin si Nadia dahil ilang pulgada na lamang ay magtatagpo na ang kanilang mga labi. Ngunit ilang segundo lamang ay napatingin muli si Nadia kay Tyrone dahil hawak-hawak na ng binata ang kanyang pisngi. Sabihin mo na sa akin, Nadia, na gusto mo rin ako. At hindi ako magdadalawang isip na gawin sa iyo ang matagal ko nang gustong gawin. Hindi ko alam ang balak mo, Tyrone, pero totoong gusto rin kita. Mula na masugatan ko ang kamay mo at mahawakan ito, ay hindi ka na mawala sa isip ko. I should give more credits to your secretary dahil sa kanya ay nagkita tayong muli. Doon na sumilay ang ngiti ni Tyrone at hindi nagdalawang isip na halikan sa labi ang dalagang si Nadia. Sabay na napapikit ang dalawa at pinalalim pa ang halikan. Naputol lamang ito nang katukin sila ng sekretaryo ni Tyrone. Labas na po mga boss! At huwag kayong gagawa ng kababalakan dyan! Wika ng lalaki at biglang nawala. Natatawa na lamang si Nadia dahil kitang-kita niya ang inis sa mukha ni Tyrone. Hey, don't get mad! Malaki ang utang natin sa kanya, remember? Aalis din naman tayo sa lalong madaling panahon. Pupunta tayo sa lugar kung saan wala ang makulit mo sekretarya. Pag-aalo ni Nadia sa binata. Bago lumabas sa silid, ay sinagot na ni Nadia si Tyrone at tuwang-tuwa pa ang binata dahil sila na. Kaagad silang naghanda ng mga gamit kahit wala pa silang lugar na napiling puntahan. Napailing tuloy si Nadia dahil pati siya ay halos mapunit na ang muka sa kakangiti tuwing may isip ang binatang unang nakakuha ng kanyang unang halik. Ilang araw ang lumipas ay pumunta ng urban area sina Nadia at Tyrone. Napili nila ang lugar ng lolo ni Tyrone dahil sariwa ang hangin sa lugar at malayo sa polluted na lugar. Doon masayang nagsama ng ilang araw ang dalawa. Hanggang sa alukin na nga ng kasal ni Tyrone, si Nadia. Hindi naman nag-atubiling pumayag si Nadia dahil alam niya si Tyrone na ang lalaking para sa kanya. Pag uwi nila na Maynila ay agad naman hika si Tyrone sa daddy ni Nadia at hindi naman humadlang andon at pinayagan ang nais ng dalawa. Ikinasal na rin si Tyrone at Nadia makalipas ang 6 na buwang paghahanda. Isang simple, ngunit engrandeng kasalan ang nagaganap sa kanila. Hindi makakapayag si Tyrone na hindi bigyan ng magandang kasal ang babaeng unang bumihag ng kanyang puso. Alam nila pareho na sila ang itinadhana at pipiliin pa rin nila ang isa't isa sa lilipas na panahon. At sa sekretarya naman ni Tyrone, tuluyan na itong nag-resign sa trabaho dahil may pamilya na rin ito. Dahil sa tuwang nararamdaman ni Tyrone at Nadia ay binigyan nila ng sapat na pera ang lalaki para makapagsimula na sarili nitong negosyo kasama ang pamilya. Lumipas ang mga taon ay nakabuo na ng pamilya si Tyrone kasama si Nadia at ang ina ng lalaki. Isang gwapong lalaki ang unang isinilang ni Nadia at kamukhang-kamukha nito ang kanyang ama. Hindi rin nagtagal ay nagsilang muli ng isang magandang batang babae si Nadia at tuwang-tuwa pa ang ina ni Tyrone dahil kamukhang-kamukha nito ang bata. Natatawa tuloy si Nadia nang sabihin ng asawa si Tyrone na magsisimula silang muling bumuo at pakakamukha na nila ang susunod na bata. Nagustuhan rin naman ni Nadia ang naisip ng asawa dahil plano niyang magkaroon ng maraming anak para mas masaya. Lumipas ang mga taon ay namuhay ng masaya
at masagana ang mag-asawang Nadia at Tyrone, kasama ang kanilang anak at magulang. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam. I hope you enjoyed this beautiful story. Until next time. Thank you all mga kakulay. As always, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. OMG, I miss narrating. Maybe one day, pag may time na po, I will narrate. Alright, see ya! This is Kulay TV. I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you for listening. Hanggang sa susunod po. Thank you for stopping by. Thank you for liking. I'm glad nagustuhan niyo ang story. Please don't forget to like, okay? And don't forget to comment and share. Oh, and kita-kits tayo next time. Maraming salamat po. Super thank you po talaga. Thank you for the love. Glad you enjoyed all the beautiful story here in Kulay TV. Maraming salamat po talaga. Super thank you po. So, abangan niyo po ang next upload here sa Kulay TV. And thank you for the heart. I really appreciate you stop by. Thank you for listening. This is Kulay TV. Thank you for listening.
Thank you for liking. Maraming salamat po talaga. Thank you. I'm glad you enjoyed it. Happy talaga. Stress-free. Hanggang sa muli. Abangan ang next upload. Alright, kita-kits tayo next time. Pakinggan natin ang next upload, ang next story. Napakaganda talaga. Thank you very much mga kaibigan. Maraming salamat po talaga.
Hanggang sa susunod na story po. Kita-kits tayo mamaya. May bagong upload tayo. Napakagandang story po ang next upload. Sigurado akong magustuhan niyo. Promise! And thank you all for listening. Super thank you po talaga. See you next time. Please don't forget to like, comment, and share. This is Kulay TV saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. This is Kulay TV. I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you for listening. Hanggang sa susunod po. Thank you for stopping by. Thank you for liking. I'm glad nagustuhan niyo ang story. Please don't forget to like, okay? And don't forget to comment and share.
And kita-kits tayo next time. Maraming salamat po. Super thank you po talaga. Thank you for the love. Glad you enjoyed all the beautiful story here in Kulay TV. Maraming salamat po talaga. Super thank you po. So, abangan niyo po ang next upload here sa Kulay TV. And thank you for the heart. I really appreciate you stop by. Thank you for listening. This is Kulay TV. Thank you for listening. Thank you for liking. Maraming salamat po talaga. Thank you. I'm glad you enjoyed it.
happy talaga. Stress-free. Hanggang sa muli. Abangan ang next upload.